Biyaya at kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos, sumagana nawan lahat sa bawat isa sa atin sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At muli tunghaya natin ang pag-aaral ng salita ng Diyos sa aklat ng Juan, chapter 4, verse 21 o verse 20. Ito ang sinasabi ng banal na kasulatan hanggang 24. John chapter 4 verse 20 hanggang 24. Nagsisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito at sinasabi ninyo, sa Jerusalem ay siyandakong kinakailangang pagsambahan ng mga tao. At sa kanya'y sinabi ni Jesus, babae, paniwalaan mo ako. Dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito, ni sa Jerusalem ay hindi nyo sasambahin ang Ama. Sinasamba ninyo ang hindi nyo nalalaman, sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayong mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang sa Kanya ay nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng Kanyang salita, at ito ang ating pag-aaralan about worship God in Spirit and truth. Pero ito ay ating pamamagatang the true worshiper. Kaya dahil dito, napakahalaga na ating maunawaan ang mga bagay na ito, sapagkat ito'y katanungan ko rin noon, na sa loob ng aking puso ay aking naidaing sa pagsambang awitin habang nasa loob ng panambahan ng church, na aking sinabi sa aking puso, Panginoon, paano kita masasamba sa Espiritu at katotohanan? Turuan mo po ako. Kaya sabi nga, in a long run, marahil ay lumipas pa ang 25 taon, 27 taon, bago ko naunawaan ang mga bagay na ito, at nais ko pong ibahagi sa inyo, sapagkat ayon sa aking karanasan, paniniwala at nakita, ay ang Diyos ay nagbibigay ng kapahayagan para nating masamba siya sa Espiritu at katotohanan. Tungayan natin yung ating teksto. Dito makikita natin na kausap ng ating Panginoong Jesucristo yung babaeng Samaritana. At hindi natin makakaila na itong babaeng Samaritana at ang lahi ng mga Samaritano ay lahi din naman ni Abraham. Kaya dito makikita natin bakit nagkaganon, na itong mga Hudyo, sa reliyon ng mga Hudyo, ang mga Israelita, ay kung saan ay hindi sila nakikipag-usap sa mga Samaritano. Dahil yun ay ibinilang nila na ang mga Samaritano ay kabilang sa mga Hintil, sapagkat labas nga sa reliyon ng Hudyo. Kaya dito makikita natin yung conversation o yung usapan ng dalawa, ay nakikita natin na sinabi ng babae na ang aming mga magulang, yung aming mga magulang ay nagsisamba sa bundok na ito. At kayo namang mga Hudyo, sinasabi ninyo na kailangan sambahin ang Ama. Doon naman sa Jerusalem, doon sa templo. At ang sabi naman ng Panginoong Jesucristo, paniwalaan mo ko sa aking sinasabi, na hindi nyo sasambahin ang Ama maging sa bundok na ito o sa Jerusalem man. Sinasamba ninyo ang hindi nyo nalalaman, at sinasamba namin ang aming nalalaman. Kaya himay-himay natin yung mga bagay na ito, sapagkat ang nais ditong ipaliwanag ng ating Panginoong Jesucristo sa babaeng Samaritana, kung bakit ang mga Samaritano ay hindi kinakausap ng mga Hudyo, sapagkat ang mga Samaritano ay hindi napasakop sa kautusan. At ang kautusan, ito ay tinawag na reliyon ng mga Hudyo. Kaya dahil dito, etong mga Samaritano
Hindi sila napasakop sa ilalim ng kautusan o sa reliyon ng mga Hudyo. Kung gayon, ang mga Samaritano ay nagpapatuloy sa kanilang paniniwala na ang kanilang mga magulang noon, si Jacob, sina Abraham, gaya ng pakikipag-usap ng babaeng ito sa ating Panginoon Kristo patungkol sa balon ni Jacob. Ang sabi niya, dakila ka pa ba sa aming amang si Jacob na sa amin ay nagbigay ng balon ng tubig na maiinom pati ng aming mga kawan? Nasaan naroon ngayon yung tubig na sinasabi mo? Yung tubig na buhay. Ibig sabihin, ang mga ninuno ng babaeng Samaritanong ito o Samaritanang ito ay si Jacob. At alam naman natin si Jacob ay naging Israel ang pangalan o prinsipe ng Diyos. Kaya dahil dito sila ay iisang lahi lang. Pero nagkahiwalay ng lahi, nagkahiwalay ng paniniwala, nagkahiwalay ng prinsipyo dahil ang mga Samaritano ay hindi nga napasama o nakapasakop doon sa ilalim ng kautusan ng Diyos, ang lumang tipan o ang tipan ng kautusan. Kaya dahil dito, ang mga Samaritano, hindi talaga sila sumasamba sa Ama doon sa Jerusalem, doon sa mismong templo. At itong mga Hudyo na tumanggap ng kautusan ng ating Panginoon Diyos, pag araw ng Sabat, sila'y pumaparoon sa templo upang sambahin ng Ama. At ito namang mga Samaritano, sabi naman nila, ang aming mga magulang dito sumasamba sa bundok na ito at kami ay kinakailangan dito rin sumamba. Pero ang sinasamba nila ay ang Ama, parehas lamang na Ama. Pero ang mga Samaritano ay hindi nakasunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos na gawin ang tipan o ang kautusan ng ating Panginoon. Ipaalam ng ating Panginoon Diyos ng Ama ang kanyang kalooban upang sa gayon ay makapamuhay silang may kabanalan sa harapan ng Diyos. Kaya dahil dito, naiwan ngayon itong mga Samaritano. Merong batas ngayon ang ating Panginoon Diyos at ito'y tinanggap ng Israel, tinanggap ito ng mga Israelita. At sila nga ay tinawag na mga Hudyo. Ang Hudyo ay isang reliyon. Tinawag na reliyon ng Hudyo ang kautusan ng lumang tipan o ang batas ng kautusan. Kaya dahil dito yung usapan ng babaeng Samaritana at ng ating Panginoon Kristo, yung usapan nila, sabi ng babae, ang aming mga magulang dito sumasamba sa bundok na ito. At sino yung mga magulang na tinutukoy niya? Sina Abraham yun, sina Isaac at din si Jacob. Kaya yung balon ni Jacob ay naroroon sa may lugar na yaon. Kaya ang sabi naman ng babaeng ito, kayo namang mga Hudyo, sinasabi nyo naman, dapat sambahin ng Ama ay doon sa templo o doon sa Jerusalem sapagkat wala sa bundok yung templo, kundi andun sa Jerusalem at doon sasambahin ng Ama. At ito ay hindi nagkaroon ng pagkakaisa sapagkat ang mga Samaritano, ang sabi nga, ay nanatili sa tinatawag na paniniwala na ang Diyos ng kanilang mga magulang ay kinakatagpo nila dun sa bundok na yun. Kaya ganito ang sabi naman ng ating Panginoon Kristo, babae, paniwalaan mo ko. Hindi nyo sasambahin ang Ama kahit sa bundok na ito o kahit sa Jerusalem, sapagkat dumarating ang oras at ngayon na nga ang oras na sasambahin ang Ama sa espiritu at katotohanan. Hinahanap ng Ama ang mga tunay na mananamba sa Kanya sa espiritu at katotohanan, sapagkat ang Ama ay espiritu. Kaya dahil dito, ito yung ating liwanagin. Nang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus sa babaeng ito, sinasamba nyo ang hindi nyo nalalaman. Sinasamba naman namin ang aming nalalaman. Ibig sabihin, ang nalalaman lamang ng mga Samaritano, ang ating Panginoon Diyos ay naipagtagpo sa lugar na yaon sa kanilang mga magulang. At sa lugar na yaon, dun sumasamba ang kanilang mga magulang. At ang pagsamba ng kanilang mga magulang sa ating Panginoon Diyos, yun ay tunay. Pero lumilipas nga yung panahon, dumarating yung mga panahon, lalo na nga nung dumating na nga itong si Moises.
nung lumabas na sila sa Ehipto at dumami na ang lahi. Itinatag ng ating Panginoon Diyos ng Ama, yung sinasamba ng mga magulang nila sa bundok na yun. Itinatag ng ating Panginoon Diyos ang batas ng kautusan para sa kanilang kaayusan at para sa banal na pamumuhay. Kaya dahil doon, ito ay tinawag na reliyon ng mga Hudyo. Then, itong namang mga Samaritano, naiwan sila. Sila ay nananatili sa paniniwala na kung saan yung lahi ng mga Samaritano o Samaria, ito yung Samaritano, Samaria, nanatili lamang sila doon sa lugar na kung saan ang kanilang mga magulang ay sumamba sa tunay na Diyos. Yes, totoo yun. Pero hindi sila nakasama sa pakikipagkaisa dun sa tinatawag na kautusan ng tipan ng ating Panginoon. Kaya dahil dito, ang mga Hudyo, ang mga Israelita, nadagdagan yung kanilang kaalaman kung sino nga ba ang Ama, kung sino nga ba ang ating Panginoon Diyos, at bagay na hindi naman tinanggap ng mga Samaritano. Kaya dahil dito, ang mga Hudyo ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng kautusan, nagkaroon ng palatuntunan ng pagsamba sa Diyos, nagkaroon ng palatuntunan ng pakikipagkapwa-tao. At yung pakikipagkapwa-tao nila ay sa kanila lamang reliyon. At ang labas sa reliyon, hindi na sila nakikipagkapwa-tao doon, ayon sa kautusan. At ito namang mga Samaritano, sila ay nananatili lamang sa kanilang paniniwala na ang kanilang mga magulang ay sumasamba doon sa bundok na iyon, at ang sinasamba ng kanilang mga magulang ay totoo din naman. At dahil dito, at hindi lamang naiwan nga sa kaalaman o sa pagkaalam ng katotohanan ang mga Samaritano. Kaya dahil dito ang akusa nga sa ating Panginoong Kristo ng mga eskriba, mga Pariseo, di ba magaling ang pagkasabi namin sa iyo na meron kang demonyo at isa ang Samaritano? Ang bigat, ang paratang nitong mga Israelita o nitong mga Hudyo o ng mga eskriba at Pariseo sa Panginoong Kristo, ibinilang nila yung salitang ikaw ay Samaritano, sapagkat hindi nga iginagalang ng Panginoon yung tinatawag na ilang bahagi ng batas ng kautusan, lalo na yung Sabat, lalo na yung pakikisalamuha sa kanyang kapwa. Lagi sinasabi ng eskriba Pariseo, bakit yung guro ninyo nakikipag-usap sa mga taong makasalanan, sa mga patutot, sa mga maniningil ng buwis? Kumakain pang kasalo nila. Yun ay bagay na hindi nga ipinatutupad ng kautusan, kundi sinasabi pa nga ay lumayo kayo, humiwalay kayo sa mga ganong tao. Pero ang Panginoon Kristo hindi. Sa mga taong makasalanan, siya ay nakikipagkaibigan. Kumakain pa nga kasalo niya. Pero itong mga eskriba, itong mga Pariseo, pag nakita nila maniningil ng buwis, ay hindi na rin sila naikipag-usap, at para bang ibinibilang na nila na ito'y isa na ring hintil o isa na ring Samaritano. Kaya itong mga Hudyo, hindi talaga ito nakikipag-usap sa mga Samaritano. Kaya dahil dito, ito yung ating makikita. Ang sabi ng Panginoong Hesus, sinasamba nyo ang hindi nyo nalalaman. Sapagkat ang ating Panginoon Diyos, ang ating Ama, yes, nagpakahayag sa kanilang mga magulang at sinasamba nila sa paraang pagsamba ng kanilang mga magulang ang ating Panginoon Diyos, pero ang kalooban ng ating Panginoon Diyos, dinadala sila ngayon sa pagkaalam ng maraming bagay na ayon sa kabanalan, ayon sa kalinisan, at ito'y sa pamagitan nga ng kautusan, ang kautusan ng tipan o ang tipan, yung lumang tipan. Bagay na hindi na ginanap ng mga Samaritano. Kaya dahil dito, ito ngayon yung ating makikita. Ang sabi ng Panginoong Hesus, babae, paniwalaan mo. Hindi nyo sasambahin ang Ama kahit sa bundok na ito o kahit sa Jerusalem man. Sapagkat ang mga tunay na mananamba ay sasamba sa Ama, sa Espiritu at katotohanan. At ngayon nga. Anong ibig sabihin ng ngayon nga? Napakahalaga kasi nung tinatawag na pagsulong o yung tinatawag na paglago at pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos kung ano yung kanyang plano, yung ganyang ginagawa. Anong ibig sabihin? Kung noong una
ang sabi nga, sumamba sila doon sa bundok na yon. Ay ang mga ninuno ng mga Hudyo, yun din naman ang ninuno ng mga Samaritano. Kaya iisang Diyos lang naman yun. Pero nung dumating ang kautusan, yung Samaritano hindi na nasakop ng kautusan. Eto namang mga Israelita, etong mga Hudyo, napasakop naman sa ilalim ng kautusan. Kaya nalaman nila ngayon ang maraming bagay na kalooban ng ating Panginoon Diyos, bagay na hindi na nalalaman ng mga Samaritano. Eto naman ngayon, hindi ibig sabihin ay doon nagtatapos. Na ang sabi ng Panginoong Hesus, ngayon dumarating ang oras, ngayon nga, dumarating ang oras at ngayon nga. Ano yung ngayon nga? Eto ngayon. Ang Panginoong Hesus, gaya ng kanilang usapan, ang Panginoong Hesus ay dapat ding makilala ng mga tao. Paano natin masasamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan? Kaya dahil dito, ito yung ating titingnan. Ang kausap ng babaeng ito ay ang ating Panginoon Kristo. Kung itutuloy natin yung mga talatang ating binasa, ganito ang sinasabi sa verse 25. Sinabi sa kanya ng babae, nalalaman ko na paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo, na sa pagparito niya, ipapahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako na nagsasalita sa iyo ay siya nga. Kaya dahil dito, alam ng babae na may darating na Mesiyas, bagamat wala siya sa ilalim ng kautusan. Pero alam ng Samaritano may darating na Mesiyas, at ang sabi nga ng kanila daw mga magulang, pagdating ng Mesiyas, yung tinatawag na Kristo, ipapahayag daw niya sa kanila, sa kanilang mga Samaritano, ang lahat ng mga bagay. Kaya ibig sabihin, ang babae mang ito, alam niya may darating na Mesiyas, may darating na Kristo. At inaabangan din nila yon. At kapag yun ay dumating, inaasahan niya, isasaysay sa kanila ang lahat ng bagay. Gaya rin naman ang inaabangan ng mga Hudyo. At mapapalad nga itong mga Hudyo, lalo na yung mga apostol, pero doon sa mga Iskriba at Pariseo, ang sabi nga, sila'y nangabuhan. Hindi sila sumampalataya sa Panginoon, pero itong mga apostol, sila yung mga tao na kung saan ay inaabangan nila ang pagdating ng Mesiyas o ng Kristo. At ang sabi ng Panginoong Hesus, ako na nakikipag-usap sa iyo ay siya na. Kaya ibig sabihin, ang nais ng ating Panginoon Diyos ay makilala din ang kanyang anak. Nang ibig sabihin, isa sa kanyang plano, isa sa proseso na kanyang ginagawa. Ito nga yung lagi natin sinasabi. Ang sabi ng ating Panginoon, ng ating Panginoon Diyos, darating sa inyo ang isang kagaya ni Moises, at ang salita ay ilalagay ko sa kanya. Acts chapter 7, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Verse 37, ito yaong Moises na sinabi sa mga anak ni Israel, palilitawin ng Diyos sa inyo ang isang propeta na gaya ko mula sa inyong mga kapatid. Ang ibig sabihin, lalabas ang isang kagaya ni Moises sa kanilang kalagitnaan. Kaya kung ito yung ating titingnan, yung ating mamasdan, ang tinutukoy na rito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ito rin ang sinasabi ng banal na kasulatan na kung saan ang ating Panginoong Hesukristo, siya ang magsasaysay ng marami at ng lahat ng mga bagay. Acts chapter 3 verse 22, ito naman ang sinasabi. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. Ito nga yung sinabi ng ating Panginoon Diyos ayon sa banal na kasulatan. Lilitaw daw yung kagaya ni Moises. At sa paglitaw ng kagaya ni Moises, sasaysay niya ang lahat ng mga bagay.
At ito, kausap na nga ng babaeng Samaritana. Kausap na nitong babae ang ating Panginoong Kristo at sinabi rin ng ating Panginoong Hesus, siya na. Sabi ng babaeng Samaritana, pagdating ng Mesiyas, pagdating ng Kristo, ipapahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Kaya dahil dito, sabi ng Panginoon, ako na nagsasalita sa iyo, na nagsasaysay sa iyo, ay siya na. Sa John chapter 1, ganito naman ang sinasabi ng banal na kasulatan. About dito sa tinatawag na kautusan. Verse 16. John chapter 1, verse 16. Sapagkat sa kanyang kapuspusan ay nagsitanggap tayong lahat ng biyaya sa biyaya. Sapagkat ibinigay sa pamagitan ni Moises ang kautusan at ang biyaya at ang katotohanan ay nagsidating sa pamagitan ni Jesucristo. Kaya ibig sabihin, yung biyaya dumating daw sa pamagitan ng Jesucristo, pero ang kautusan ay dumating sa pamagitan ni Moises. At yun na nga yung kautusan. At doon sa pamagitan ni Moses, sa pamagitan ng kautusan, nalaman ngayon ng bansang Israel, ng mga Israelita, ang mga bagay na kalooban ng Diyos, yung proper way ng pag-worship sa ating Panginoon Diyos. Pero hindi ibig sabihin yun ay mananatili na doon gaya ng pagsamba ni na Abraham, ni na Isaac at ni na Jacob doon sa bundok na yon. Sapagkat doon sa bundok na yon ay itinatag na nga ng ating Panginoon yung kautusan, at doon sa kautusan na yon, andun yung sa Jerusalem sa loob na ng templo. At eto naman ngayon, dumating naman ang ating Panginoon Kristo sa pagiging isang Mesiyas, isang manunubos, Redeemer, isang tagapamagitan sa Diyos para tayong lahat ay tubusin sa kasalanan. Hindi lamang mga Hudyo, bagamat ang kaligtasan daw ay nagmumula sa mga Hudyo, sapagkat ang Panginoon Kristo ay hari ng mga Hudyo. Kaya sabi ron, sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo, at ang hari ng mga Hudyo ay ang ating Panginoon Kristo, at ang kaligtasan ito hindi lamang para sa reliyon ng Hudyo, kundi para sa lahat ng tao, kasama yung mga Samaritano. Kaya nga sa usapan, nasabi nga ng Panginoon Kristo, sino ang kapwa-tao? At yun yung pinag-aralan natin, ang mabuting Samaritano. Bagamat wala sila sa ilalim ng kautusan, pero may damdamin sila sa kanilang kapwa-tao. Kaya yung katubusang ginawa ng Panginoon Kristo, bagamat ipinangako ito sa kanilang reliyon, sa kautusan, sa mga Israelita, pero damay ang lahat ng tao sa katubusang ito. At dahil dito, ang Panginoon Kristo, siya ang tagapamagitan ng ating Panginoon Diyos. At kapag pinag-aralan natin, sino nga ba ang Panginoon Kristo ayon sa ating pag-aaral? Who is Jesus Christ? Or Jesus Christ, who is He? Siya yung berbo, siya yung creator, kabahagi sa paglikha, siya yung salita, siya yung berbo. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at ng kaganaw. Sinabi ng Diyos at nagkaganon. Yun yung paglikha sa sanlibutan. At yung salita na yun na sinabi ng Diyos, yung verbo na yun, yun yung gumagawa, yun yung lumilika, at yun yung sinasabi sa John chapter 1. Nang pasimula ay ang verbo ay sumasa Diyos, at ang verbo ay Diyos. At ng bagay ay nilikha sa pamagitan niya, at walang bagay na malilikha kung wala siya. Kaya sabi nga ron sa verse 9, ay nagkaroon ng tunay na ilaw sa mga bagay ilaw na lumiliwanag sa bawat tao na pumaparito sa sanlibutan. Siya ay nasa sanlibutan, at ang sanlibutan ay nilalang, nilikha, ginawa sa pamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanlibutan. Siya'y naparito sa sariling kanya, hindi siya tinanggap ng sariling kanya. At ang tinutukoy ditong verbo, ang ilaw, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Okay, balik tayo. Kalooban ng ating Ama ang sumulong sa kanyang layunin na malaman ng mga tao na ang kanyang pagliligtas ay sa pamagitan ngayon ng kanyang anak. Kagaya ng ating pinag-aralan ng nakaraan about sa
come come to know, o come to the knowledge of truth. Nang ibig sabihin, ang ministeryo ng Ama sa lumang tipan, sabi nga, madugo, mabigat, ibang-iba sa anak. Sa lumang tipan kasi nagpakilala ang ating Panginoon Diyos, siya lang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At siya rin yung tinatawag na Lord of the Host, Panginoon ng mga hukbo. Kaya sa lumang tipan, puro digmaan. Dumadanak talaga ang dugo. Kaya nga si Haring David, hindi siya nakapagtayo ng templo dahil sabi ng ating Panginoon Diyos kay David, ikaw ay isang lalaking mandidigma na nagbubo ng maraming dugo. Kaya yung iyong anak na si Solomon, siya ang magtatayo ng templo, sapagkat ito si Hari Solomon ay walang ibinubong dugo. Kaya yung ministeryo ng Ama sa lumang tipan, yes, batas ng kautusan, batas ay batas, pero sa usapin pa rin ito, madugo nga ang digmaan noon. Mabigat dahil ayon nga sa ating pag-aaral, pag sinabi ng ating Panginoon Diyos, kunin ninyo ang bayan na yan, walang ititira, tao man o hayop. At yun ang malaking pagkakamali ng unang hari ng Israel, si Haring Saul. Nagtira siya ng matataba na mga guya, mga baka, at itinira niya yung mga hari, si marahil yung mga makikisig. Itinira niya at ihahandog din sa Diyos. Sabi ng ating Panginoon, hindi ka sumunod. Dahil dito aalisin sa iyo ang pagiging hari mo at ibibigay sa iba. Kaya ibig sabihin, ganun ang batas ng ating Panginoon Diyos. Mabigat. Kaya dahil dito, ito yung ating makikita. Sa lumang tipan, madugo. Meron talagang mga digmaan. At ang nagwagi sa mga digmaan ay ang Diyos ng Israel. At dahil dito, ito nga yung ating sinasabi, ang buong Middle East, si King Nebuchadnezzar ay sumampalataya sa Diyos ng Israel. At si King Cyrus, ang hari ng Persya, ay sumampalataya din sa Diyos ng Israel. At sila ngayon ay Mosaic law sa ilalim ng Islam. At kinilala nila ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel, ang Diyos na tanging makapangyarihan sa lahat. Kaya dahil dito, kung titingnan natin, hindi tayo dapat manatili lamang sa ganung lugar, sa ganung pangyayari o sa ganung senaryo. Nang dumating ang ating Panginoong Kristo, walang death penalty sa Panginoon, wala rin digmaan. Ang ikanyang ini-emphasize, mangag-ibigan kayo sa isa't isa, yung ang awitin. Sapagkat pag-ibig lang ang susi ng lahat. At ito'y sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. Kaya kung titingnan natin, nagawa na ng Ama na makilala siya sa buong sanlibutan. Siya lang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na may lalang ng langit at ng lupa. Saludo, respetado ang buong lupa ng mga panahong yaon. Pero ito ngayon yung tinatawag na redemption. Ang plano naman ng Ama, kung nakikilala na siya, alam na ng tao, meron Diyos na makapangyarihan sa lahat, kinakailangan pumasok naman sa tinatawag na redemption o ang pananampalataya upang makarating din sa tinatawag na buhay na walang hanggan, ang kaharian ng ating Panginoon Diyos, makasama niya ang tao. At ito'y sa pamagitan ng kanyang anak, ang ating Panginoon Kristo. At dahil dito sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo, siya yung pinakang redeemer. Siya yung manunubos, siya yung magpapatawad ng sala ng lahat ng mga tao. At kung magawa ito ng tao, sabi nga ng ating mga pag-aaral, na i-restore ulit yung likeness and image of God na nawala sa tao. Then, bagamat alam na ng tao ang mabutit masama, pero pag bumalik pa rin yung tinatawag na likeness and image of God, which is holiness and righteousness, yun ay mapapabilang na tayo na gaya ng kapatid ng ating Panginoon Kristo. Bagamat hindi tayo creator, pero meron na tayong knowing good of evil. Pero naghaharin rin sa atin ngayon, tinatawag na likeness and image of God. Kaya dahil dito, napakahalaga ng bagong tipan. Kaya nga ito ay naging bagong tipan, bagong tipanan, bagong image ito, bagong anyo ito. Kung noon sa lumang tipan, puro digmaan ang digmaan, ay itigil na daw ang digmaan.
Sapagkat sa bagong tipan, ang Panginoong Jesucristo hindi nagsalita ng ganyang bagay patungkol sa mga digmaan, patungkol sa mga death penalty, kundi bagkos ang sabi pa nga niya sa Matthew chapter 5, ipanalangin mo yung umuusig sa'yo, pagpalain mo yung umaaway sa'yo, at kung merong umaaway sa'yo, nakita mo nagugutom, pakainin mo. At huwag kang matutuwa kapag dumadating sa kanila yung kadalamhatian, yung kasakunaan, kundi ikaw ay maging makapwa-tao o makatao. Nang ibig sabihin, dito tayo itinuturo ng Panginoon sapagkat yung ibinabalik niyang likeness and image of God, that is holiness and righteousness. Ano ba ang matuwid? Ano ba yung banal? Kaya dahil dito ang ating Panginoong Kristo, nagdadala siya ngayon ng tinatawag na kapayapaan. Pero sinasabi ng lumang tipan ng batas ng kautusan, ang tunay na kapayapaan ay hindi mababanggit doon, kundi yung kapayapaan sa kanilang kapaligiran lang, sa kanilang nasasakupan. Kasi lagi rin silang nasusuong sa mga digmaan. Paano magkakaroon ng kapayapaan kung laging may digmaan? At alam naman natin na nagkaroon lang ng kapayapaan nang dumating si Haring Solomon. Sapagkat si Haring Solomon, sabi nga, hindi nga nagbubuk ng dugo, kundi siya nagtayo ng templo ng ating Panginoon Diyos. At sa loob ng 40 taon na paghahari ni Haring Solomon, meron ding 40 taong kapayapaan. Meron ding 40 taon na kung saan ay walang nagaganap na digmaan sa Israel. Ang mga bansa ay nakikipagkaibigan sa kanya at nagdadala sa kanya ng handog. Kaya dahil dito, kung titingnan natin ang ating Panginoon Jesucristo, siya rin ang may sabi sa banal na kasulatan, igiba ninyo ang templong ito, at sa loob ng 3 araw ay muli kong itatayo. Yun sinabi niya sa John chapter 2. At nagulat nga yung mga Hudyo, ang tagal naman ng pagtatayo niya, pagkatapos igigiba mo lamang. At sa loob ng 3 araw, iyong itatayo. John chapter 2, ito yung sabi ng ating Panginoong Kristo. Verse 19, sumagot si Jesus at sinabi, igiba ninyo ang templong ito at aking itatayo sa 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon ang pagtatayo ng templong ito at itatayo mo sa 3 araw. Tatapat sinalita niya ang tungkol sa templo ng kanyang katawan. Nang magbango na mag-uli, siya sa mga patay ay naalaala ng kanyang mga alagad na sinalita niya ito. At nagsisampalataya sila sa kasulatan at sa salitang sinabi ni Jesus. Kaya kung titingnan natin, itong ating Panginoong Kristo, magtatayo uli siya ng templo. At yung itatayo niyang templo, ito yung kanyang katawan. Hindi na yung templo na itinatag doon sa Jerusalem. Kaya nga ngayon, isa yan sa iwaga ng ating Panginoon Diyos. Hanggang ngayon, walang templo ang Israel. Andun lang sila sa Wailing Wall. Di naman nila matatanggal yung moske ng Islam doon. Andun sila sa baba, yung Wailing Wall, doon sila sumasamba. Kasi yun ang lugar na kung saan ay pinagtayuan ni Haring Solomon ng templo. At ngayon, hanggang ngayon, walang templo ang Israel. At sabi nga ay isang malaking isyo kapag dumating na yung templo. At kapag dumating o nabuo yung templo, obserbahan daw kung sinong uupo doon. Baka yung umupo doon ay yun yung sinasabi ng propeta Daniel. Kaya dahil dito, ang templo na itinatayo ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng kanyang anak ay ang kanyang katawan. Kaya dahil dito, natatala sa maraming banal na kasulatan, hindi nyo ba nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Diyos? Hindi kayo sa inyong sarili, kundi ang Diyos. Yung sinasabi ng 1 Corinthians chapter 3, verse 16 hanggang 18. 1 Corinthians chapter 6, verse 19. Chapter 6 muna, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan.
1 Corinthians chapter 6 verse 19, hindi ba ganyo nalalaman na inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na sa inyo, na tinanggap nyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili? Sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Ang inyong katawan, templo ng Diyos. Templo ng Espiritu ng Diyos. Kaya ibig sabihin, yung templo na itinayo ni Haring Solomon, hindi na yon. Yun yung lumang tipan. At pagdating sa bagong tipan, nagtatatag ngayon ang ating Panginoong Kristo ng bagong templo, at ang templong ito ay yung kanyang katawan, at ang bawat nakikipagkaisa sa tipan na ito ay nagiging banal na templo ng ating Panginoong Jesucristo. 1 Corinthians chapter 3 verse 16, ganito ang sinasabi, hindi ba ganyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. Sino may huwag magdaya sa kanyang sarili, kung sino man ay nag-isip sa kanyang sarili marunong sa panahon ng ito, magpakamangmang upang siya ay maging marunong. Okay, doon na lang. Ito ngayon yung ibig sabihin. Dumating ang ating Panginoong Kristo, magtatayo uli siya ng templo. Pero yung itatayo niyang templo, ito ay katawan niya. At doon sa pagiging katawan niya, sino man nakikipagkaisa sa dugo ng tipang ito, makikipagkaisa sa tipanang ito, ay magiging kagaya ng kanyang katawan na isang banal at templo ng banal na Espiritu. 2 Corinthians chapter 5, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Verse 17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang lahat ng mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Datapat ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos, na pinakipagkasundo ang mga bagay sa pamagitan ni Kristo, na ibinigay sa amin ang ministeryo ng pagkakasundo. Sa matuwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan, at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo, na waring namamanhik ang Diyos sa pamagitan namin, kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo, na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Kaya ibig sabihin, ito'y usapin ng pagkakasundo. Kaya kung ito'y isang usapin ng pagkakasundo, ayon sa plano ng ating Ama, gusto niya malaman ng tao, meron talagang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At nangyari yon sa ibabaw ng lupa, dun nga sa panahon ng mga lumang tipan. At yun nga, ang buong Middle East, ang sabi nga ay nawala yung mga larawang Diyos-Diyosan, yung mga larawang inanyuan. Sumamba sila ay sa makapangyarihang Diyos. At yun yung Mosaic Law. At sila ngayon nasa ilalim ng Islam. Nangyari na yun. At dahil dito, eto naman mga Hudyo, sumasamba sila dun sa loob ng templo sa Jerusalem. Pero sabi ng Panginoon, hindi nyo sasambahin ang Ama sa bundok man ito o sa Jerusalem man, kundi sinasamba ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, at hinahanap ng Ama ang mga gayong mananamba sa Kanya. Ibig sabihin, hindi pa tapos ang paggawa ng ating Panginoon. Hindi natapos sa bundok, hindi rin natapos sa Jerusalem, o hindi natapos sa kautusan, kundi sa plano ng Ama yung redemption. At dito sa redemption na ito, magtatayo naman yung Redeemer ng banal na templo, gaya ng kanyang katawan na isang templong banal. At ang sino man makikipagkaisa sa templong banal na ito o sa bagong tipang ito ay magigiding isang templong banal. At kapag nangyari yun, ang sasabihin na nga ay totoo nga. Tinubos nga tayo ng Panginoon. Kasi kapag bumalik yung holiness and righteousness sa pamagitan ng bagong tipan, sasabihin natin, buhay ang Diyos, buhay ang Ama, buhay din ang Anak. Then ang realidad at katotohanan ay ito nangyayari at nagaganap.
Kaya yung pag-aaral natin ng nakaraan, ang sabi ron, hindi nais ng Diyos na ang tao ay mapahamak. Ano ba yun? Basahin ulit natin sa aklat ng Timothy. 2 Timothy chapter 2, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Tayo ay magsipanalangin, manalangin daw, o 1 Timothy, 1 Timothy chapter 2, ganito ang sinasabi. Verse 3, ito'y mabutit kalugod-lugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng tao ay mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Kaya ibig sabihin, may nakakaalam ng katotohanan at merong hindi nakakaalam ng katotohanan. Gaya ng mga Samaritano, oo, nalaman nila ang katotohanan na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa, yun ang sinasamba ng kanilang mga magulang dun sa bundok. Totoo yun. Pero isa pa rin katotohanan, nais ng ating Ama na malaman ng kanyang kalooban, yung proper way ng pag-worship sa kanya sa pamagitan ng kautusan. At yun ang hindi nalaman ng mga Samaritano. Kaya sabi ng Panginoon, sinasamba nyo ang hindi nyo nalalaman, pero sinasamba naman namin ang nalalaman namin. Pero hindi pa rin doon nagtapos. Yung nalalaman ng mga Hudyo, hindi rin nagtapos. Magpapatuloy pa ito sa pamagitan ng ating Paiso Kristo. At ang ating Paiso Kristo, eto nga ang Redeemer, ang manunubos, ang tagapagpatawad ng kasalanan ng tao. At dahil dito, magtatayo uli ng templong banal ang ating Panginoon. At hindi na sa Jerusalem, hindi rin doon sa bundok. Hindi rin sa Jerusalem, hindi rin sa ilalim ng kautusan, kundi sa loob na ng puso, yung tinatawag ng tipan. Kaya yung sinasabi natin, Jeremiah chapter 31 verse 34, Romans chapter 8 verse 10 hanggang sumusunod na talata 11 hanggang sa 11, Romans chapter 10 verse 16. Ang batas ng kautusan sa puso na, ang batas ng kautusan sa isipan na lang, then yan yung holiness and righteousness, dahil ibinabalik nga ng Panginoon Diyos yung larawan at wangis ng Diyos na nawala sa tao. At kung babalik yun, magiging templong banal talaga yung tao, na gaya ng ating Paiso Kristo na isang templong banal. Kaya kung mangyayari mga bagay na ito, meron nakakaalam ng katotohanan at merong hindi rin naman nakakaalam ng katotohanan. Pero sabi nga ni Apostol Pablo kay Timothy, nais ng ating Panginoon Diyos lahat ng tao maligtas at makaalam ng katotohanan. At ang kaligtasan ay may kalakip na katotohanan. Kaya dahil dito, medyo kinakapos tayo ng oras, maaari sabihin natin, lagyan uli natin ng part 2 ito. At bago natin tapusin ang mga bagay na ito, ating pagpapatuloy sa susunod, bilang mga tinatawag na anak ng Diyos at banal na templo ng ating Panginoon Diyos. Paano ba ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan? Sinasabi dito sa Romans chapter 5 verse 5, kanino bang Espiritu yung sumasaloob ng mga nagpatubos ng buhay sa ating Panginoong Kristo? Romans chapter 5 sabi, at ang pag-asa ay hindi humihiya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuo sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Ang sabi rito, ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Sa loob ng ating puso, gaya ng ating sinabi, yung Espiritu Santo ibinuhos ng Diyos na andun sa loob ng ating puso. Yung Espiritu Santo, the likeness and image of God, kasama na yun, holiness and righteousness. At yung sinabi natin, 1 Corinthians chapter 3, verse 16 to 17, kayo'y templo ng Diyos. Sabi rito, hindi ba nyo nalalaman, kayo'y templo ng Diyos? Ang Espiritu ng Diyos nananahan sa inyo. Ang sabi ron, sa pamagitan ng Espiritu Santo, Romans 5:2, ibig ng Diyos ay hindi humihiya, na nabubuhos sa loob ng ating puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Espiritu Santo, tandaan natin, Romans 5, ang pag-ibig ng Diyos hindi humihiya sapagkat ibinuhos niya
yung kanyang pag-ibig sa ating puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay niya sa atin o inilagay sa atin. Espiritu Santo. Pero sabi rito, 1 Corinthians chapter 3, verse 16, hindi ba kayo nalalaman na kayo templo ng Diyos? Ang Espiritu ng Diyos nananahan sa inyo. Ibig sabihin, Espiritu Santo, then ito naman, Espiritu ng Diyos. Kaya Espiritu Santo at Espiritu ng Diyos nananahan sa puso ng tao. Romans chapter 8, ganito naman ang sinasabi sa verse 9. Romans chapter 8, verse 9. Datapwat kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, binanggit ulit. Kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, datapwat kung ang sino man ay walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. Romans chapter 5, ang sabi doon, yung Espiritu Santo na nananahan, ibinigay sa atin. 1 Corinthians chapter 3, verse 16, ang Espiritu ng Diyos tumatahan sa atin. Kayo ay templo ng Espiritu ng Diyos. Kaya ibig sabihin, sino ba nananahan sa atin? Espiritu ng Diyos at ang Espiritu Santo. Diba? Pero sabi rito, kung ang sino man ay walang Espiritu ni Kristo, siya hindi Kanya. Kaya ibig sabihin, kailangan din, meron ding Espiritu ng anak, ng Espiritu ng ating Panginoon Hesus Kristo. Galatians chapter 4, ganito naman sinasabi sa verse 6, sapagkat kayo'y mga anak, sinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Kaya bilang bagong templo na itinatag ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng ating Hesus Kristo, ang Kanyang katawan, ang katawan ng Panginoong Hesus na itatayo na pagkaraan ng 3 araw. Dahil lahat ng makikipagkaisa sa Kanya, makikipagkasundo sa Kanya, makikipagkaisa sa bagong tipan na ito ay magiging templo ng Diyos. Templo ng Espiritu ng Diyos. Templo ng Espiritu Santo. And then, andun din yung Espiritu ng anak, ang Espiritu ng Hesus Kristo. Sa makatuwid, ang Espiritu ng Ama at ang Espiritu ng anak at ang Espiritu Santo ay naroroon sa templong banal. At kung ito'y napapatunayan at napapag-unawa ng sino mang sumasamba sa Diyos, sinahanap ng Ama ang mga ganong tunay na mananampalataya. Ang kailangan natin yung pagsulong, hindi pwedeng manatili tayo dun sa bundok lang. Hindi rin naman pwedeng manatili tayo dun sa templong banal lamang doon sa Jerusalem o dun sa kautusan. Kundi sumulong tayo sa bagong tipan at hindi lamang sa bagong tipan, kundi mapatunayan natin kung ano ba yung katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang sumasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Sambahin natin ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Medyo kinapos tayo, mahaba na pala ito, 1 oras na rin pala, pero itutuloy natin ito. Sa kasunod naman, ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan, ang tunay na mananamba, step by step tayo sumusulong sa plano at layunin ng ating Panginoon, fulfilling God's perfect plan. Hindi kagaya ng mga Samaritano, bagamat siya na may umaasa na dadating pa rin ang Mesayas, na ibig sabihin, pag naunawaan nila yon, kahit hindi na nga sa bundok, pwedeng sa bundok pa rin, pwedeng hindi na sa bundok, ang mahalaga, sumasamba sila ngayon sa Espiritu at katotohanan. At kung magagawa na nila, alam nila ang katotohanan, alam nila kung ano yung Espiritu ng katotohanan, tunay silang mananamba. At yun ang hinahanap ng ating Panginoon Diyos maging sa panahon natin ngayon. At yan yung mga tinatawag na the precious fruit of the earth, ang mahalagang bunga ng lupa. Kaya mga kapatid, sa ating Panginoon, mangyari nawa ang mga plano ng ating Panginoon Diyos kung bakit tayo naririto sa ibabaw ng lupa. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon, sa Diyos ang kapurihan magpakailanman. We must understand Him what is the truth, and the truth will set us free. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon.